Mga kaibigan, maligayang pagding sa aking bagong explanation video. Ngayon ay sisimulan na natin ang talakayan tungkol sa sigabo. Kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel na Series Explained pa. Para sa mga nanonood mula sa Facebook, ang link ng aming YouTube channel ay nasa video description. I-click lamang ang link at mag-subscribe upang makatanggap ng lahat ng mga update. Maraming salamat po sa inyong suporta. Nagmistulang nakakita ng multo si Lucas dahil biglang lumitaw ang tagapagtanggol ni Samantha. Nakagapo si Samantha sa isang upuan na napapalibutan ng mga ilaw. Dumating si Gabo at agad na nakipaglaban kay Lucas. Sumisigaw ng, "Ililigtas ko ang babaeng ikinulong mo." Dahil dito, muling nabihag ni Lucas si Samantha. Ngunit hindi siya basta sumuko at nakipagbarilan. Determinado si Lucas na tapusin si Samantha. Samantala, binalaan ng ina ni Lucas si Mariano. Sinabi niyang delikado ang kanilang plano dahil tiyak na hahanapin sila ni Ricardo. Ngunit hindi natakot si Mariano. Sinabi niyang haharapin niya mismo si Ricardo. Muli siyang binalaan ng ina ni Lucas na malakas pa rin si Ricardo, kaya't napakadelikado ng kanilang plano. Sa kabilang banda, dinala nila si Mr. John sa tabing ilog at doon naghintay si Mariano. Ang kanilang layunin ay mabawi si Mr. John. Ngunit kung naroon si Samantha, sinabi ni Lucas na hindi niya palalampasin ang pagkakataon at tiyak na tatapusin siya. Pagkatapos, ay pumunta si Gabo kay Tatang at sinabi niyang nais niyang parusahan ang lahat ng masasamang tao. Nag-alinlangan si Tatang dahil mabigat ang bagong responsibilidad ni Gabo. Ngunit nangako si Gabo na tatapusin niya ang lahat ng masasamang tao dahil lumampas na sa hangganan ang kanilang kalupitan. Maging si Bey ay nabihag ni Django. Napapalibutan si Django ng mga malalakas na lalaki at pulis. Sa huli, pumayag si Tatang. Ang unang target ni Gabo ay si Mariano dahil siya ang nagkakalat ng kaguluhan sa kabisera. Bukod pa rito, kinuha ni Mariano ang ginto ng kanyang ama kasama si Ricardo. Kaya't sinabi ni Gabo na iyon din ang kanyang layunin, tapusin si Mariano. Agad na inutusan ni Tatang na ilabas ang mga armas. Kaya't hindi na nag-aksaya ng oras si Gabo at mabilis na nagtungo sa bahay ni Mariano. Samantala, binaril at nabihag ni Lucas si Samson. Sa sandaling iyon, dumating si Gaban at nagsimula ang matinding putukan. Si Ricardo, gaano man kabagsik, ay mahal pa rin ang kanyang anak na si Samantha kahit hindi niya ito ipinapakita. Ngunit nalaman ni Ricardo na nakakulong si Samantha sa kampo ni Mariano at Lucas. Si Victor, na kilala rin bilang Kidlat, ay labis na natuwa dahil akala niya ay malaya na siya. Ngunit sa katotohanan, nanatiling bihag si Samantha, kaya't agad na nagtungo si Ricardo kasama ang maraming pulis at kanyang mga personal na guwardya. Bago umalis, sinabi ng ina ni Samantha, kailangan mong ibalik siya. Inutusan ni Ricardo ang kanyang mga tauhan na ihanda ang kanilang mga armas dahil tiyak na magkakaroon ng madugong sagupaan. Pagdating sa kampo ni Mariano, sumigaw si Ricardo, ilabas ninyo ang aking anak, alam kong narito siya. Ngunit tumanggi si Mariano. Agad na sumiklab ang matinding putukan. Napaligiran mula sa lahat ng panig ang mga tauhan ni Ricardo. Sinabi ni Mariano, Ricardo, kung hindi mo ibababa ang iyong mga armas, hindi ka makakaalis ng buhay. Kailangan nating pag-usapan ang buhay ng iyong anak at ang paglaya ni Victor. Sa sandaling iyon, dumating si Gabo. Pagpasok pa lang niya, agad siyang nagpaputok. Isa-isang bumagsak ang mga tauhan ni Mariano. Mabilis na sumiklab ang mabangis na labanan. Labis ang galit ni Gabo. Ginamit niya ang kanyang bagong motorsiklo na ibinigay ni Tatang. Sinabi niyang ito lamang ang kanyang sandigan dahil sa motorsiklo ay mabilis siyang makakagalaw at madaling makakapasok sa makikitid na eskinita. Agad na inutusan ni Tatang na ilabas ang mga armas. Kaya't hindi na nag-aksaya ng oras si Gabo
at mabilis na nagtungo sa bahay ni Mariano. Samantala, binaril at nabihag ni Lucas si Samson. Sa sandaling iyon, dumating si Gaban at nagsimula ang matinding putukan. Si Ricardo, gaano man kabagsik, ay mahal pa rin ang kanyang anak na si Samantha kahit hindi niya ito ipinapakita. Ngunit nalaman ni Ricardo na nakakulong si Samantha sa kampo ni na Mariano at Lucas. Si Victor, na kilala rin bilang Kidlat, ay labis na natuwa dahil akala niya ay malaya na siya. Ngunit sa katotohanan, nanatiling bihag si Samantha. Kaya't agad na nagtungo si Ricardo kasama ang maraming pulis at kanyang mga personal na guwardiya. Bago umalis, sinabi ng ina ni Samantha, kailangan mong ibalik siya. Inutusan ni Ricardo ang kanyang mga tauhan na ihanda ang kanilang mga armas dahil tiyak na magkakaroon ng madugong sagupaan. Pagdating sa kampo ni Mariano, muling sumigaw si Ricardo, ilabas ninyo ang aking anak, alam kong narito siya. Ngunit tumanggi si Mariano. Agad na sumiklab ang matinding putukan. Napaligiran mula sa lahat ng panig ang mga tauhan ni Ricardo. Sinabi ni Mariano, Ricardo, kung hindi mo ibababa ang iyong mga armas, hindi ka makakaalis ng buhay. Kailangan nating pag-usapan ang buhay ng iyong anak at ang paglaya ni Victor. Sa sandaling iyon, dumating si Gabo. Pagpasok pa lang niya, agad siyang nagpaputo. Isa-isang bumagsak ang mga tauhan ni Mariano. Mabilis na sumiklab ang mabangis na labanan. Labis ang galit ni Gabo. Ginamit niya ang kanyang bagong motorsiklo na ibinigay ni Tatang. Sinabi niyang ito lamang ang kanyang sandigan dahil sa motorsiklo ay mabilis siyang makakagalaw at madaling makakapasok sa makikitid na eskinita. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa series Explained PH channel.